Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa muli, ito po ang inyong likod. Kasama niyo po sa loob ng isang oras. At ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-11 ng Setyembre taong kasalukuyan. At syempre po ay meron po tayo makakasama ngayong araw. Special po ang ating araw na to dahil 97 days to go na lang. Pasko na. At ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:06 ng pagkaumaga. Pero bago ko po ipakilala sa inyo ang ating mga bisita, ang ating mga panauhin, magpasalamat po muna tayo sa ating mga sponsors sa oras na at ganap ng alas 8:06 ng pagkaumaga. Yan. Magandang umaga po and thank you sa ating eto na Fulieros Buwasa team dyan sa bayan ng Huban. Parang okay. Yan. Siyempre sa pangingenot pa rin po ni Huban Mayor Rohel Botox Blanqueza Fulieros. And of course, kasama pa rin po ang kanyang Vice Mayor na si Vice Mayor Felipe Guasa, Councilor Toto Habo, Councilor Pupo Olondres, Councilor Ryan De Jesus, Councilor Ninita Desdier, Councilor Russell Baleza, and Councilor Roy Balbidina. And of course, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ni Kapitana Maypura Fulieros ng Barangay Lahong Huban. Ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ni Attorney Gerson Fulieros Carino. And of course, ang ating ama ng Sorsogon, ang maalamat, Governor Edwin Bubuyamor. At ito pa, ang programang ito ay hatid din po sa atin ng ina ng Sorsogon, walang iba kundi si Honorable City Mayor Esther Amor. Ang programang ito ay hatid din po sa atin ni 1st District Congresswoman Det Escudero and of course, the 2nd District Congressman Manuel Wubu Fortes. Hatid din po ito sa atin ni 2nd District Representative Christian Lim at syempre ni 1st District Dave Duran Jr. At syempre, ang programang ito ay hatid din po sa atin, yan, The Lewis College. So sa mga gusto pa pong mag-inquire, may buwan pa pala ng September ngayon, no? Pumunta po kayo kay Miss Mutya Aycocho dyan sa The Lewis College. At pag napagod kayo, akyat kayo sa katabing building nila, doon sa Oasis Building, 2nd floor po, matatagpuan nyo naman ang Sorsogon Food Crib kung saan kakaibang snacks and refreshments ang naghihintay sa inyo. Yan, 2nd floor po sila ng Oasis Building. At eto pa, pwede rin po nga kung may mga gusto po kayong i-move, yung mga gusto nyo pong ibiyahe kahit saan, yan, The Oragon Movers, Transports and Logistics. Pwede nyo pong ipadala sa kanila ang inyong mga bagahe at sila na ang bahalang maghatid sa inyo
bahay. Oo. At syempre, ang programang ito ay hatid din po sa atin ng 100-fold print shop na matatagpuan sa Alegre Street, Barangay Salog, Sorsogon City. At ito pa, sa mga gustong magpaputi, gustong gumanda, gustong maging flawless, bakit hindi? Puntahan natin kaagad ang Aidara Aesthetic Lodge na kung saan po pag-akyat nyo pa lang you will really feel and experience the real care with Aidara Aesthetic Lodge na matatagpuan sa St. Benedict Building along Maharlika Highway dito lamang po sa Tugos, Sorsogon. At ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin, of course, ng ating Fulyeros Botox Builders and Design. Kung plano ba ng bahay o gusali ang hanap mo, FBBD ang kailangan mo. Dahil sa FBBD, you dream, we build. Bakit ibang ano pa yun? At syempre, ang programang ito ay hatid din po sa atin ng My Cafe. Gusto mo bang masatisfy ang iyong coffee cravings? Mag My Cafe ka na. Tandaan, basta kape, My Cafe, arat na. At ang programang ito ay hatid din po sa atin ng Mais Hotel and Resort na matatagpuan sa Karikaran, Bacol District, Sorsogon City. Pagdating naman sa Hotel and Resort, nangungunang inirerekomenda ang Mais Hotel and Resort. Sabi nga ni Boss Carepa, ang lugar kung saan CR pa lang, kwarto na. Mais Hotel and Resort. Yan. At syempre, eto na, ganap na pong alas 8:10 ng pagkaumaga. At syempre, teka sandali, aayusin ko lang ang aking settings. Parang ang sarap-sarap talaga pag pag ganitong beer months na medyo mainit. Tapos nung isang araw lamang medyo malamig, ngayon naman sobrang init. Kaya mainit na mainit din sa Senado. Pero bago tayo magkainitan sa Senado, dito muna tayo sa ating lokal, di ba? At meron tayong mga espesyal na panauhin sa umagang ito na talaga namang sabi nga nila, tutok muna tayo sa ating pampamilya para makalabas muna tayo dito sa mga nagbabangayan at sobrang gulo na ng ating earth. Opo, at eto na. Pinapakilala ko po sa inyo kasi yung ko. Okay po, ipinapakilala ko po sa inyo ang aking panauhin ngayong araw. Siya po yung District President po. O yan, ang District President. At ang kasama niya ang kanyang communication representative, ang kanyang may bahay. Opo. Ito po ang sina Mr. and Mrs. Jester Lazarito and Cheryl Lazarito ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Magandang umaga po sa inyo. Sige po. Pwede po kayong bumati muna sa ating mga manunood ngayong araw. Okay. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa umagang ito. Ma'am Jo, sa Usap Tayo po at opportunity po na nandito kami para makapag-share po tungkol po sa pangpamilya. Ay, sorry. Oo. Okay lang. Sige naman. Good morning po and hope sa lahat ng nakikinig po, marami po kayong matutunan sa sandaling oras na nandito po kami. Alright, yan na po ang ating mga, kumbaga ito yung ating mga panauhin mula sa Jesus Christ of the Latter Saint. Tama po ako, church, oo. Baka makaano tayo dito, no? So, eto po, anong pong tawag sa inyo na, pastor, Minsan po tinatawag po kami Bishop, Branch President, o minsan naman po, yun nga po, Pastor o kaya Preacher. Pero siya po, District President po ang address sa kanya. Okay, District President. Okay. So dito po muna tayo, no? Ano ba yung ibig sabihin? Ano ba yung Jesus Christ of the Latter Saints? Paano kayo tinatawag? Okay. Ang pangalan po ng simbahan ay The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, ito po ay nagsimula noong April 6, 1830 when it was na-restore po ang simbahan through the Prophet Joseph Smith po. And then, saan po kayo mas nagpo-focus? We have po yung 13 articles of faith. Kung
medyo mahaba po yun, pero yun po yung, ang focus po kasi namin doon is the Godhead, that we believe in the Savior Jesus Christ, we believe that through the atonement of Jesus Christ, all mankind will be saved by obedience to the laws and ordinances of the gospel. We believe that modern prophets are called in these latter days. We believe that the Bible is true as well as the Book of Mormon. And we believe po na we claim the privilege of worshiping the Almighty God according to the dictates of our own conscience, meaning we respect all religion and denomination. So, yun po. And isa pa rin po sa paniwala namin that families can be together forever, that we believe in being honest, true, chaste, benevolent virtues, and in doing good to all men. So, those are the things that we believe as members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And part of that is focusing on family, that families can be together forever, na not only in this life, but in the next life to come. Alright. So, yun po yung una kong tanong sa kanila kasi bakit po ba sila nandito? Bakit po natin sila inanyayahan to come and syempre po para rin po sa ating mga manunood dahil actually po yung foundation po talaga ng isang community is ang kanilang pamilya, ang ating family. And ngayon sad to say po dahil modern na tayo ngayon, yung ating mga pamilya hindi na ganon katitibay. At thankful tayo na may mga komunidad, may mga organisasyon na nakatutok pa rin sa kung paano ba natin i-strengthen ang ating relationship, ang ating bond with our siblings, with our family. So, pwede po ninyo sa akin na ipaliwanag din niyo po sa ating mga manunood kung ano po ba yung sinaselebrate natin today. Okay, magandang umaga po muli. Ito pong aming pagpunta po rito is to encourage yung karamihan po ang simbahan and the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints with a collaboration with the government, national government, way back in 1992 under the presidency of President Ramos, dineclare po ang 4th week na tinatawag na National Family Week. Kaya nga po with the response po doon, so the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, we celebrate as well as sa mga ibang local agency na kung saan nagsiselebrate din po sila. Kaya nandito kami ngayon para ipaabot po kung gaano po ka-importante ang tinatawag nating pamilya. Ako. Okay po. So ano din po kina district president po natin. With all due respect din po. Kaya po natin minsan kasi ang nakakalungkot din ito yung religion nila, ito yung religion niya. Parang meron tayong laging away-away, parang meron tayong laging sa separation dahil may religion tayo na nakabind sa atin. Pero honestly po, may alam kasi akong family na yung religion niya Mormon. Yung isang yung kapatid niya Mormon, yung isa iglesia. Totoo yun. Tapos meron ding born again. May Catholic din sa family nila. Pero wala silang kumbaga sa minsan nag-aaway talaga. Kasi sasabihin ng isa, basta may mga ganon. Na minsan nandoon ako, natatambay ako, natatawa na lang ako kasi yung born again kasi, yun ang friend ko. Syempre. Pero magaling naman yung nila. Kailang may talaga na nagkakatalo-talo. Pero sabi ko nga, in between that relation kasi, yung religion ninyo, family pa rin naman kayo. At ang pinakamahalaga sa lahat is yung pamilya natin. So, dahil sa pagkakaproclaim ni President Ramos, ni ex-President Ramos, ano ba yung may hinanda po ba kayong event para dito sa inyong community? Yes po ma'am, exactly po yung sinabi ko this coming September 21 po, which is Sunday, meron kaming kick-off po, viewing po ito, pasimula po ito ng National Family Week celebration, and then from 22 to 27 every daily activities po meron, talagang pampamilya po siya ma'am. Meron tinatawag na salo-salong pamilya, yung tinatawag namin na family evening. Minsan po dyan may mga usapan pong pampamilya, yung mga kung paano po na i-establish, paano po
napapamalaan ng mag-asawa ang kanilang pamilya sa loob pong ng pamamahay. Tapos meron naman po ma'am parang social activities po na kung saan wholesome activity which is din po ang tema is about pang-pamilya. Din and pinakahuli pong araw po ma'am, Saturday po ito, meron po kaming parada o parade dito po sa Rompiolas po mag-umpisa, and then babaybayin po namin yung Magsaysay at saka Rizal Magsaysay, and then Balogo po, balik po kami sa simbahan ng The Church of Jesus Christ. Doon po magkaroon kami ng konting exercise, tapos social activity, mga games, pampamilya, and then pagdating po ng hapon meron po mga presentation po. Pampamilya September 27. 27 is Saturday po. Opo. Pero yung date nyo na September 21 kick-off rally? Yes, hindi po, kick-off viewing. Viewing. Po, ma'am. Viewing. Online yun, ma'am. The whole world po. National po yun. National ang nagsa-celebrate po. Kasi, di ba po, 1992, when the Family Week was proclaimed by former President Ramos, and then, naging possible po yon when the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints partnered with the government. Pagdating ng 1994, nakita po ng isang congressman na nag-boom yung Family Week celebration because of the participation of the church. And then, noong 1997, all the businesses po joined this celebration. In fact, nung 2012, si former President Benigno Aquino Jr. nag-proclaim siya nung kainang pamilya sama-sama. Even yung mga noodle company, sila ng pa-contest, kung ano yung masasabi nila about family, tapos family gathering, picture. So, tapos nagka-pandemic. So, nung nagka-pandemic, hindi po na-stop yung Family Week celebration. So, nung 2021, we watch po every day, every night via television kung ano yung ginagawa ng mga pamilya kahit nasa loob ng bahay. So, pandemic did not stop celebrating Family Week celebration po every 4th week of September. And then, dahil hindi naman nga maiipon lahat, so yung 21, that would be Sunday, meron pong national din na kick-off sa television po. So, every Latter-day Saints, every members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and ang mga friends po namin na hindi po kasama sa religion can also watch that kick-off po. Parang start ng week yun. Tapos merong family celebration, yung family home evening. Tapos we have tribute po sa mga parents na gagawin po yan during the week. Tribute sa parents. Meron din pong discussion about family history, yung mga deceased ancestors natin. Kumbaga, the importance of tracing down our deceased ancestors kahit na hindi natin sila nakikita dito. Parang tracing your roots ba? Okay. Yes po. That's part of the activity within the week. Actually, gusto ko yung tracing the roots. Oh, Kasi minsan, nalalaman na lang natin may ako gusto ko malaman kung may dugong agtak talaga. Hindi. Dito, honestly po, kasi malalaman mo dyan yung para malalaman mo yung history ng pagiging dugong Pilipino mo. yes. Kung talagang saan ka nang galing. Importante din kasi na alam natin yung DNA natin, yung pinagmulan. At yung tracing the roots, yun ba yung team nyo ngayon? Or, And yung theme po. Opo. Ang team po natin, ma'am, pulisiyang makapamilya tungo sa higit na matatag, maginawa at panatag na pamilyang Pilipino. Ayan. So, lahat ng activities i-evolve sa pagiging Pilipino, magiging Maging Matatag. matatag, Maginhawa. Na pamilya. matatag na pamilyang Pilipino. Yes, ma'am. Pangarap ko rin yan. Hindi Darating yan, ma'am. Darating sa inyo, ma'am. Hindi, kasi in general naman po, kasi di ba po, Yes ma'am, po. sa mga pinagdadaanan po ng ating mga nasa komunidad, minsan po, lalo na sa pamilya kasi, ang daming rason, di ba? Ang daming mga pinagdadaanan ng bawat isa sa pamilya na para magkabutlod, magiging matatag. So kayo po, ano po yung pwede nyong sa isang pamilya para maging matatag? Meron po kayo maisi-share? Okay. Ladies first daw. Tama yun, mama, no? Very challenging kasi ang world natin ngayon, especially na medyo busy ang mga tao sa digital world, 'di ba? Parang
everybody has their own phone, mapabata pa lang may phone na. So, masyado nang distracted. One thing that we do, kasi we have 4 children po. We have 4 boys. So, what we did is, what we are continually doing is holding family home evening every Monday. Yung Monday po was segregated to be spent sa family, na doon po nagsashare ng talents, doon po nagsashare ng mga thoughts and feelings nila about school, about friends. Tapos, meron din pong tinatawag na family counseling, kung saan pinapakita din po kung ano na ba yung status ng budget ng family, ano ba yung kinikita ng family, paano natin ma-spend ito wisely. So, everybody are taking part in that family council. Ano pa ba ang ginagawa natin? A prayer po. Prayer. A regular family prayer, regular family scripture study. It's very important kasi lagi po namin sinasabi sa kanila na when we want to know the will of the Lord, you read the scriptures because that's the love letters of our Heavenly Father to us. And kung gusto naman nating malaman ni Heavenly Father ang nasa puso natin, we pray. So, those are basic things po na ginagawa namin kasi alam po namin na hindi na mahaba yung time na na-spend ng mga bata at home. Mas mahaba na sa labas. So, we ensure na we have quality time na i-spend sa kanila. We talk to them. Pero mag-a-adjust po tayo. Iba na ngayon yung world natin eh. Sa mga parents, iba po. And malaking tulong din po kasi may mga programa po sa simbahan. Meron po kaming mga courses, yung strengthening family, strengthening marriage and family, emotional resilience classes. Meron po kaming mga ganyang classes. So, pinapa-attend po namin sila. Kami uma-attend din kami doon para unti-unti maintindihan din namin ang modern generation. Kasi iba yung generation dati. Parang isang tingin lang sa'yo ng parents mo, alam mo nang ibig sabihin. Pero ngayon, parang nahulog na yung mata mo, hindi pa nila naiintindihan na you're upset na, di ba? Totoo yan. Mas longer kasi yung time nila sa cellphone din. Yes po. Kakalimot. How about you? Ako naman, ma'am, a balance of temporal and spiritual matter. So, aside from being a district president, may may hanap buhay din po. And at the same time, ako po habang gumagana po ako sa tungkulin sa simbahan with the support of my wife and my children. So, nagiging equal partner po kami na siya yung nag-manage pagdating sa bahay o kaya sa mga anak. Hindi pagdating ko naman sa simbahan, so with the support po, hindi ko naman kaya pong gampanan ang trabaho sa simbahan at sa pamilya without the support of my wife. So, dapat maging equal partner pa dapat talaga. Oo nga, no? Oo. Hindi, mas maganda kasi na sa isang pamilya, no? Kayong mag-asawa nagsusuportahan sa kung paano ba ninyo magagawa ng maayos ng yung hindi ko naman kasi masabing obligasyon ng isang magulang na yung kanyang mga anak ipakita kung gaano sila katatag, na hindi mo rin ipapakita sa iyong mga anak kung gaano kayo kahina. Parang kasi na minsan hindi ko rin kasi alam kung paano ba natin ibabalanse ito. Yes. Ito lang po ito sa akin, no. Ang lambot kasi ng mga ibang Gen Z, yung emosyon nila. Pag nakanti mo ng konti, iba na yung dating. So, ito isa to sa pinaka-challenge ng isang mga magulang na Gen Z na rin ngayon. Miyembro pa rin ng Gen Z. Tapos at the same time, yung anak nila Gen Z din. So, how can they discipline? How can they build a band na pareho silang Gen Z? Sa inyo po, merong ganitong pangyayari? Opo. Yun nga po, meron, kaninang nabanggit ko po na may klase po kami na emotional resilience class. So, yung sa emotional resilience class, pinapa-enroll po yung parents pero hindi kasama yung mga bata. Iba din yung classes ng mga bata. So, they can be able to share ano ba yung nangyayari sa loob nila. Totoo po yung sinabi ninyo na maano ngayon ang mental health. Diba? Konting mo lang, magtatampo, mag-iisip na ng kung ano-ano, hindi na maganda. Kaya po yun yung very essence of celebrating Family Week. Kumbaga, this is not only for a week
ng every September, but this is an awareness. Kaya po meron yung itong long 1 week na celebration to remind and to give awareness to the public that there is a need to focus on family. Babalik tayo kasi sometimes we have been very busy providing para sa mga bata. Yes. But we forgot yung times na simple listening sa kanila ay napaka-importante. Kasi nga, iba kasi ang mga kabataan ngayon. Ibang-iba sila. Parang, hindi ka pwede magsalita ng medyo harsh kasi dadamdamin nila. Pag hindi ka naman kumibo, iisipin nila na nineglect sila. So parang tayo as parents, nalalagay tayo sa lugar na nahihirapan tayong tumimbang. Saan ba ako lulugar ngayon? Kasi ang hirap pag nagalit ka, magtatampo sila. So yun nga po yung sinasabi namin na there is awareness na pinapalaganap ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na each family should spend time. Kaya po, yung family home evening, tapos yung pong mga classes, may strengthening, may mga lessons po. Napakaganda kasi libre yung mga lessons, pwede pong mag-attend. This is open po kahit na hindi po miyembro ng simbahan para makapagbigay ng kaalaman kung paano po i-handle yung sinasabi niyo na mga Gen Z, tas pareho silang Gen Z. Kasi nga, mahirap mong i-compare yung sarili mo kung paano ka dinidisiplina noon sa kung paano ang disiplina ngayon. May mga strategy po kung paano mo sila i-approach at kung paano ka din mag-react. Oo. Tsaka, gusto ko rin yung sinabi mo kanina na to let them know about the finances situation. Yes. Napakahalaga po, ngayon ko lang narinig yung ganyan na pwede pala nating sabihin sa mga anak natin na anak, naghihirap tayo. Naghihirap tayo ngayon. No? Pero sa akin kasi, kung sa akin lang naman ako very honest ako sa mga anak ko na kung ano yung as a single parent, no? Talagang sinasabi ko sa kanila na ganito yung sitwasyon natin para at least naiintindihan natin. Pero alam ko naman na may mga magulang na ayaw sabihin sa kanila yung kanilang financial situation, yung nila, pinagdadaanan nila. Dahil ayaw nilang na nag-worry ang kanilang anak. Pero naalala ko, tama yung sinabi mo na dapat meron tayong education about that and i-include natin ang ating mga anak para they feel included in the we belong, gano'n. Exactly. Oo. So, siguro ang oras kasi natin ay ganap pa rin po 8:31. Babalikan natin yung mga pinag-uusapan natin na wag po kayong aalas dahil magbabalik tayo pagkatapos ng mga patalastas. Welcome to Idara.
Natas, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinettas and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Okay po, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Usap Tayo at kasama pa rin po natin ang ating District President. Of course, walang iba kundi si District President Jester Lazario at si Mama Sherry Lazario. So, eto na po tayo yung question ko po kanina, no? About sa mga finances na dapat pala i-include din natin ang ating mga anak. So, ano po yung masasabi natin, sir? Isang factor po kung bakit medyo nagkakaroon ng problema ang pamilya is about finances. So sa programa po ng simbahan, every Monday po nagkakaroon ng family council o kaya family meeting. Doon po dinidiscuss po kung ano na po ba ang status ng pananalapi ng pamilya, na kung may problema po ba, kailangan po pag-usapan. At kagandahan din po, meron pong programa ng simbahan yung tinatawag natin na personal finances. Ano po ito yun, ma'am? Pag-aaral sa loob po ng 3 buwan. Pero ngayon po, minodified na po. Pwede na po na matapos po ng mga 3 weeks po o kaya hanggang 1 buwan. Doon po kagandahan po, ma'am, kung ano po talaga yung priority ng isang mag-asawa kapag sila po ay nakatanggap po ng kanilang sweldo, halimbawa mga allowances, kung paano po nila i-manage ito. Para pagdating po ng panahon, hindi po basta-basta na napupunta po ang kanilang pinaghirapan sa wala. Nandun din po nakalaki din po doon kung saan po maganda po mag-invest ang isang pamilya o ano ang priority po nila para po mas maganda po ang magiging relationship ng bawat isa, both the parents and the children. Ayun, di ba? Tama naman po kasi sometimes ang magiging dating kasi nito sa ating mga anak, pinagkakatiwalaan pala ako ng aking mga magulang dahil alam ko yung mga financial situation namin. Ini-include nila ako sa usapan. Yun yung magiging ng ating Gen Z. Lalo-lalo natin dahil hindi lagi nating tatandaan na ang mga Gen Z natin ngayon talaga namang sobrang ang emosyon. Ma-emosyon eh. Kaya pag na-include sila sa mga ganito, parang ang laking parang big deal na sa kanila na may parents trust me this much. Yun yung natin. Yes. So may idadagdag ka po, ma'am? Ay, okay na po yan. Okay po. So sa mga sa usaping pamilya, halimbawa lang, minsan po mga family dispute, yung mga gano'n na pag may mga pinaghahati-hatian o ito, applicable to sa mga hasyendera. Pero sometimes po kasi sa mga, di ba yung mga ninuno natin dito noon, may mga iniiwang mga pag-aari na hindi pala napapatituluhan or paano nyo po hinahandle na hindi sila magkawatak-watak. Marami po akong hinahawakang ganitong, actually marami po akong hinahawakang ganitong kaso, lalo na sa real estate, na yung kanilang tatay ay namatay, tapos madami, 12 magkakapatid, 5 yung patay. Di may 7 maghahati-hatid. Binebenta ng lahat. Walang hati yung may mga namatayan na kapatid kasi 12 sila eh. So naghahabol yung mga anak. Parang ang hirap na kami dahil hindi na ayos. So pag ganito pong mga usapin na linalapit sa inyo, no, paano nyo po sinusolve ang mga ganito? Kung halimbawa nilalapit sa inyo yung usaping pampamilya,
Kasi hindi pa nga inaano sa batas natin, no? Hindi pa nga ini-exercise sa batas. Sa family po muna aayusin. So, paano po yung mga ganito? Nilalapit din ba? Yes po ma'am, especially po ako po ay leader po ng distrito na ito. Ang amin pong ibinibigay ay sapat na counseling po ma'am. At medyo maselan po na pag-uusap po yan, lalo po kung ang involved po ay pamilya. Oo. Pero kung pamilya po namin, halimbawa sarili namin pamilya, well, tama o akma po ang aming pagtuturo sa kanila upang laki po nila sa simbahan o kaya sa komunidad, mas alam po nila kung paano po nila i-handle pag nagkaroon po sila ng sariling pamilya. Pero po doon po sa mga kapwa namin miyembro na lumalapit patungkol sa kanila pong mga problema, kami lamang po ma'am ay nabibigay po ng counsel sa kanila upang mapag-usapan, lalo na po kung ang problema po ay pang-pamilya po ma'am. Opo. Ma'am, may dagdag ako kasi since we obey the laws of heaven, laws of God, we also obey the laws of the land. So sa mga land dispute, we give them counsel na legal matters po. Like, di ba, syempre, di ba, pag sa mga barangay conciliation, yung family na aayos yan, may mga mediation. So, we do not intervene in matters like that. Kasi, syempre, may mga tamang ahensya na pwedeng mag-resolve ng mga ganung bagay. So, yung separation of the church and the state, pinapractice din po ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We do not encroach in the agency na mas dapat at mas endowed with the right authority to resolve cases like that. Pero tama po yung sabi ni President na we give ample counsel, and one of that is, pasok ko din po yung isa pa pong lessons namin sa simbahan that we are offering is yung self-reliance program. Meron po kaming, yun na nga po yung personal finances, and we teach members to become self-reliant po. Yung papaano ka magiging self-sufficient, may mga programs po kung papaanong, halimbawa, di ba po yung kahirapan, tapos gustong magnegosyo, we turn over po sila sa mga institution like DTI. O mag-register kayo sa DTI, so you will benefit from the government. We give high respect to the agencies of the government sa pagdating sa mga ganito. Kasi we are partner with the government po. We support yung lahat ng mga programa ng gobyerno natin. So pag halimbawa mga ganitong bagay, o sige, turn over doon, tapos ang DSWD, all those agencies po na makakatulong para ma-resolve. Kasi we alone cannot do this, 'di ba? Kaya nga po, interconnected kita sa lahat ng mga ahensya na nagtutulong-tulong. So we are working with the barangay, kaya nga po, tingnan niyo po ngayong Family Week celebration, we ask permit from the city mayor's office. Kumbaga, we acknowledge the presence of the government official in doing these activities po. So, yung mga ganyan po na mga cases, we turn over po sa mga tamang ahensya na mas makakatulong sa kanila. So, sabi mo, we acknowledge the government, no? Yes po. May naglaro lang sa utak ko bigla eh. Alam naman natin siguro lahat na September 21 merong mangyayari malawakang rally, yung anti-corruption rally, no, campaign. So, sasali din ba kayo doon kahit meron kayo activity? O isa na to sa paraan ng pagsali nyo? Ano po ba yan? Grievances ng ano po, we non-partisan po ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Okay. Apo. So yan, sinagot. Bigla may mga ganun kasi akong moment na bigla may pumapasok. Yes po, sa that's utak. good po para din may clarification din po. So non-partisan po ang lahat ng simbahan dapat. Yes, dapat po. Tutuusin, Separation of the state and the Ito po. church. Yes. Opo. So, at sandali lang po, batiin po muna natin si Ma'am Liz Sinanamod. Ito yung sa mata ko. Shanamod. Liz Shanamod. Good morning, Mayor Botox Rohel Folieros daw po. And shout out sa Barangay Biriran at kay Parikoy Goho Dal Grisola. Yan, pa-shout out po. At saka kay Ma'am Elena Joquino Boral. Magandang umaga po, Ma'am Elena Joquino Boral. Ito po,
Ano ko lang kasi, nakalukso ako sa ibang topic kaagad kanina eh. Gusto ko po rin po kasing itanong yung about sa DNA checking, yung family tree. Sa ano kasi sabi nyo ay di ba sabi ko kanina gusto ko yung hinahanap yung aking ancestor. So baka sa inyong church merong ganon. Pa-explain naman how to do it. Sige po, meron po kaming family history, genealogical research po, wherein you can trace back yung roots mo po hanggang 1700s. Ako po nasa 8th generation na trace ko na yung great, pang 8 na po sa generation. So, ang gagawin nyo lang po ay pumunta po kayo sa Balogo Chapel po. Tapos, or pwedeng kontakin nyo po si kami. Oo. You can ask para po ma-turn over namin kayo sa mga family history consultants na pwede po mag-assist sa inyo kung paano kayo makakapag-start. Kasi you will be starting to fill out your pedigree. Yung pedigree chart, the only pedigree the dog cannot eat. Bakit may pedigree? Yung pedigree chart po na ikaw, yung tatay mo, yung nanay mo, yung lolo mo, lola mo, it's a tree. Tapos doon, from there, sa naaalala mo, doon tayo magsisimula. Halimbawa po, si mother mo ay pinanganak ng 1925. We will go back 25 years, about 1925. Possible, 1920 siya pinanganak ng tatay niya. So, hahanapin natin yung records ng 1900s to 1920 or 1919 hanggang 1930. Tapos lalabas, makikita po natin yun doon. Tapos, kung 1920 naman, hahanap naman tayo ng less 20 ulit, 1910, pabalik po ng pabalik. Opo. Pabalik. Opo. So, we have family history consultants po na pwedeng mag-assist sa mga gusto pong hanapin yung kanilang records. For an instant ba, meron ba kayong na-trace na descendant ngayon ng ating Jesus? May ganun ba? May na-trace ba sila? Sa Manila po, meron na pong genealogical record po na ganun. Nakatrace talaga sila? Opo. Tapos meron din po, actually po may mga record tayo doon na mas kaya po kasing sagutin ng mga consultants yan, ma'am. Opo. May mga po tayo dyan, may mga trained. Pero meron po mga records. Kasi parang ang saya malaman, no, na yung, kumbaga, wala ka nang alam sa background mo. Ako kasi nung nag-fill out ako ng aking passport, naloka ako kasi pati pala lolo ng lolo ko, pinapill out sa akin. Sabi ko, ano pala, hindi ko naman kilala. Yes. Yung lolo ng lolo ko, bakit merong gano'n, yung apelido nila? Oo. Malay nyo ma'am, kayo po ma'am ay may mga pinanggalingan ng mga hari, ng mga reyna, di ba? Malakan, di ba? Assuming. Yeah. Oo, di ba? Kasi parang nakakatuwa kasi na malaman mo kung ano talaga yung roots mo na ito pala yung lahi ko, kaya pala pango ako. Ano? May mga ganun talaga. Hindi, honestly, totoo. May mga ganun pala talaga, no? Na yung roots na pinagdaanan natin. Sabi ko nga, parang gusto kong malaman kung saang lahi ba ako. Kasi yung pagkapango natin, kung sa Agta ba o sa Badya, o kung saan-saan man. O kasi, nung napunta ko doon sa ng mga indigenous people, sabi ko, ang gaganda kasi nila. Ang tatagos ng ilong, tsaka ang mimistisa. Sabi ko ba, hindi ako bilong. Hindi ako bilong. Dito siguro ako sa kabila. And anyway po, mabalik po tayo doon sa ating celebration, no? So, sabi niyo po, isang linggong celebration ng pamilyang matatag na Pilipino. Okay. Kung ano po ba yung pinaka-focus niyo para sa ninyo, para saan po talaga? Ano ba yung dapat maging outcome? Kumbaga nilulook forward niyo po sa inyong activity. Well, ang kabuuan ma'am, ma-establish po natin hindi lamang sa simbahan, kundi sa kabuuan po na ma-strengthen, ma-establish po ang kada pamilya na mangingibabaw po ang pagmamahal, pagkakaisa at pagtulong-tulong po upang ang sambayang Pilipino ay mas makita natin kung gaano po tayo katatag, especially po mga Pilipino, talagang
kung hirap ang pag-usapan talagang nakasurvive, how much more po kung tayo po ay sama-sama, tulong-tulong, at doon po nang mangingibabaw po ang pagkakaisa at pagmamahal. Tama, totoo naman talaga, no? Sabi ko nga let's always focus sa family natin. Oo, kaya lang sabi, may nabasa naman ako na na naalala ko, ang pamilya ng asawa mo ay hindi mo pamilya. Baka mayroon kayong gustong sabihin about dyan. Anin ko lang po yung mga sinabi po namin ay opinion din po namin at hindi yes. po, hindi siya pwedeng gamitin na stand po ng mismong The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kumbaga, mga opinion namin bilang mga tagasunod din po. Nabasa ko din po yan. Actually po, we respect yung opinion ng kada tao. Pero ako as personal po, naniniwala ako na naging mabuting tao yung asawa ko because he was raised by good family. And he belong in a family na busog ng pagmamahal. Kaya naipasa niya yun hanggang sa amin. So naniniwala po ako na iba-iba po kasi ang opinion ng mga tao. In my personal view, ang pamilya niya ay pamilya ko. Because pag dumarating ang time na kailangan ko ng tulong, pamilya ko sila. Parang hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko irerespeto yung magulang mo kasi tayo naman yung magsasama. At the end of the day, you will be thankful na he was raised by good family. That's why he became good person. So, ganun po. Yun yung stand ko po doon. Oo. Diba? Hindi, actually, yung stand mo na yan, para din naman yan dun sa mga couples na talaga ng mga, they respect their in-laws. May ako talaga, naniniwala ako na ang pamilya ng asawa ko, pamilya ko rin. Kahit anong mangyari, yung aking ex-husband. Kasi sa kabila nila, napaka-mabuti nila sa akin. Hindi naman sila nagbago ng pakikitungo. At alam ko nga, talagang nire-respeto nila ako bilang daughter-in-law din nila until now. So doon din. And bago po tayo magtapos, dahil ang oras natin ay ganap na pong alas 8:50, iulo na ng pagkaumaga. Ayan. So, bago tayo magtapos, baka po meron kayong gustong sabihin muna sa ating mga manunood. Sige po, hello po, in-invite po namin kayo to join with us sa Family Week celebration po. We have makikita niyo po dyan sa Balogo. Tapos, gusto rin po namin invite kayo na to celebrate with your own family. Na every Monday, kung ano man po yung convenient na oras. Tapos, yung eating together po, napaka-importante. Yan yung time na you will spend quality time with your children. Sa mga bata, gusto namin na ma-appreciate niyo yung parents ninyo kasi they will not be around forever and you will miss them. So, it's a two-way relationship. Parents love your children, children love your parents. So, we will have a better community kapag na-maintain natin yan sa loob pa lang ng tahanan natin. Magiging mas mabubuting mga tao tayo. Okay. Again din po, opportunity din po na ma-share namin sa inyo yung usapang pampamilya sa umagang ito na kung saan po mangingibabaw po ang kabutihan kung tayo din bilang mga magulang ay itunuturo natin sa mga anak ang magandang asal. At gusto ko lang i-quote po sa sa Biblia po kung saan sa Proverbs 22:6 ang sabi doon, train up a child the way he should go, and when he is old he will not depart from it. So yun po pag tinuro po natin sa mga anak natin, hindi lamang sa henerasyon natin, kundi sa mga susunod pa po na henerasyon o lahi, kung saan pag nangyari yan at nagawa nila yan, nasunod nila yan, magiging mabuti silang tao hanggang sa sunod na mga henerasyon. Okay, so yan po, narinig po natin ang ating district president at ang ating relation na communication. Sorry po It's okay. Mr. and Mrs. Jester and Sherry Lazarito. At alam niyo po ba saan na naman may natutunan kayo sa umagang ito dahil nakaka-bless na
may mga couples pa rin po na gustong-gusto ko yung mga couples na nagsasama hanggang sa kanilang pagtanda. At kasama ang kanilang mga anak, kung maaari yung bonding ng mga siblings, na kung nawala na yung kanilang mga magulang, nandyan pa rin yung respeto at pagmamahalan. Kakaiba kasi po yun na, actually po, blessed din naman ako sa family ko. Kahit may kulang, pero kumbaga, meron tayong mga choices pero syempre pipiliin pa rin natin na kung maaari tayo pa rin, matatag pa rin tayo dahil tayo yung pamilyang Pilipino na hindi nag-iiwanan with the Lord's guidance. Okay po. So, maraming salamat po. Sana kunti lang talaga yung ating oras Marami akong mga gustong itanong. So, sa susunod po na pagbalik nyo, mas matatapang na tanong. Mama Lu, okay lang po. Yan. At syempre po, with that, kami po ay pansamantala magpapaalam. So siguro po, Madam and Sir, pwede po kayo magpaalam sa ating mga manunood. Okay po, in behalf po sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Opo. Saints, also with communication Council. Council, I would like to express po ang aming pasasalamat po sa oras na ito, sa opportunity with Ma'am Jo. Ang ganda po ng ating pong conversation and discussion together with sa mga listener po natin. We hope na kahit sa mga maikling oras po ng ating pong usapin ay nakapagbigay po kami ng kaunting mensahe sa mga individual as well as sa mga pamilya, especially po yung may mga struggle din po sa kanila pong pamamahay. Hope na makatulong po sa kanila yung aming pong mga ipinaabot sa kanilang mensahe. Maraming salamat. Yung naman kasi natin, ang pinakaano sa akin na mensahe dito, yung community natin ngayon, ang gulo. Pero syempre po, malilipas din yung gulo na yan. Mag-i-start lang naman tayo sa pinaka-basic na community natin, which is ang family. Kaya, yan, yung invitation po nila sa inyo, sa ating lahat, sige, para sa akin, let's go. Celebrate with them, with our family, with our siblings. Mas maganda po kasi kung sama-sama po ang buong pamilya sa pag-celebrate po. Sana hindi lang yung ngayong linggo, no? Sana araw-araw sineselebrate natin yung ating pamilya dahil nga tayo yung matatag na pamilyang Pilipino. Yun na po natatandaan ko. Sorry, Tama po, ma'am. Tama po. Okay po. Hindi, honestly po kasi yun po yung mga dapat na laman ng ating puso. Saan man tayo mapunta ang ating pamilya po. Dahil kahit anong mangyari, pamilya ay pamilya pa rin po. At importante na nagkakaintindihan po tayo, nagkakabigkis-bigkis. Dahil saan man tayo pupunta, pagdating ng araw, uuwi tayo palagi sa pamilya natin. Diba po? And, opo. And then, yan po ang yes, ma'am. Mga gusto pa po kayo batiin? Opo, meron lang po kami yung gustong mag-share about halimbawa family po nila kung ngayong week na to. Lagyan po nila ng hashtag BFF. Hashtag BFF. Opo. Saan po? Halimbawa yung post nila sa social media, tas nag-send, halimbawa nag-post, personal post po nila, nag-post sila ng family nila, kumain sila or nag-activity this week po, 'di ba, na 1 week na celebration. Lagyan lang po nila ng hashtag BFF para makikita. Building Forever Families po ang ibig sabihin ng BFF. Okay po. So, yan, hashtag BFF daw po. Pwede nyo raw pong ilagay sa inyong mga post para at least nakikita natin, flooded tayo ng mga happy moments, happy bondings with our siblings and with our family. Okay po, so may mga pahabol pa. Okay na. So with that, sa ngalan po ng ating mga kasamahan dito sa Botox News Online, wag po kayong aalas dahil pagkatapos ito pasada na po kaagad. Yan kay Kuya Boris Maranyo. Sa ngalan po ni Kuya Obet Apin and of course ni ating news editor Sheila Marie Espiritu, sa ngalan po ng ating technical kay Prime Desinia and of course kay Leonard Baldosa, sa ngalan din po ng ating General Manager Engineer Harold Laguerta and kay FDBD Admin Yumi Laguerta. Sa ngalan po ng ating bossing kay siyempre sa pinakamasipag,
Gwapo-huno na pero grabe pa magtrabaho. Bonus na lang. Yan po kaya sa ating Huban Mayor Rohel Botox Blanqueza Fulieros. And of course, sa kanyang napaka-supportive po na may bahay o ang ating kapitana May Pura Folieros ng Barangay Laong Huban. Ako po si Jogi Ba, iiwan sa inyo ng Sa Maugma na Kita. Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health.